Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minan shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ang lahat ng papuri at pagdadakila ay para lamang kay Allah. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos Rab na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo, propeta alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, 10 ng kanyang mga sahaba, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. At ako'y sumasaksi na si Propeta Jesus, Isa ibn Maryam, ay hindi Diyos kundi isang sugo, propeta alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una sa lahat, nandito po kami sa inyong harapan. Ako po si Abdul Rashid Fabre ng Liwanag, at hindi po kami manghihingi sa inyo ng love offering o donation. Nais lang po namin magbahagi. Ang aming opisina ay nakaregister po sa Security Exchange Commission at Islamic Media Propagator po kami. Yan po yung permit namin na galing sa National Commission Muslim Filipinos, NCMF, at Islamic Media Propagator po kami. At alhamdulillah, hindi po kami lalapit sa inyo para humingi ng love offering o donation. Ito po yung Security Exchange Commission natin na sa ating opisina, Islamic Propagator, at meron po tayong Islamic Center sa Pasig, Visayas, Mindanao, pati sa ibang bansa. Abdul Rashid Fabre, isang balik Islam, at galing sa Middle East, doon po ako nag-Muslim. Ang aking mother ay Bicolana, ang aking tatay naman ay Ilocano, at ako'y lumaki sa Bulacan. So, narito po kami, makikistorbo lang sa mga kababayan po natin. Hindi po kami mamimilit po sa inyo o hihingi ng love offering o donation o sobre o barya. Hindi po kami manghihingi sa inyo. Bagkos, magbibigay lang kami ng konting lecture patungkol sa Islam. Opo. Yan po nakasulat dito, what is Islam? Ayan po, I am Muslim and I love Jesus. So, sino po nakakaalam ng Islam? Opo. Ang salitang Islam, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, ang salitang Islam po ay Arabic word. Opo, hindi siya pangalan, hindi siya lugar, hindi po siya pagkain, at hindi siya bagay. Ang salitang Islam po sa wikang Arabic, na root word ay as-salam, na ibig sabihin naman po ng salam ay kapayapaan. Ang Islam ay reliyon. Islam is the way of life. Islam, religion to all prophets. Islam is the way of life. Islam, submission to the will of one God. Ang salitang Islam po ay Arabic, na root word ay ugat ay as-salam, na ibig sabihin naman po ng as-salam ay kapayapaan. Opo, yan po ang ibig sabihin ng Islam. Islam is religion to all prophets. Islam, submission to the will of one God. Islam po, ang Islam at Muslim magkaiba. Ang Islam ay hinango sa ugat ay salam, na ibig sabihin ng salam ay kapayapaan. Ang Islam po ay galing sa reliyon, galing sa tunay na tagapaglikha. Ito yung reliyon ng tagapaglikha. Opo. Kung mapapansin po natin, kung babalikan po natin ang history, lagi natin sinasabi, ang history ng Pilipinas dito sa atin, way back 13 siglo pa lang po, meron ng Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao, si Sharif Makdum. Opo, pinalaganap niya ang Islam at doon ay nagpatayo siya ng mga masjid at itinuro niya ang reliyong Islam. Kaya nung 13 siglo pa lang po, Islam na po ang nauna sa Pilipinas. Opo, dumating ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila,
Opo, kung mapapansin niyo po kung nag-aaral tayo ng history, ang history ng Pilipinas dito, dumating si Haring King Philip II at si Magellan. Kaya si Haring King Philip II, ang bansang Pilipinas po ang pangalan ay Maharlika. Sinakop lang ni King Philip II, kaya tinawag na Philippines ang bansa po natin. Doon po nagsimula sa hari ng Espanya, dating Maharlika, at sinakop lang tayo ng mga dayuhang Espanya, mga Kastila. Kaya kung makikita nyo po, March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Opo, ano yung dala ni Magellan? Ang dala po ni Magellan ay Cruz Santo. Ha? Opo, kung hindi ka magpapalit ng reliyon, March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Nadiskubre raw po ni Magellan noong March 16, 1521, ang bansang Philippines, kaya tinawag naman sa pangalan ni Haring King Philip, kaya tinawag na Philippines. Yun po ang history ng Pilipinas. Sinakop lang tayo ng mga Hapon, mga Kastila at Amerikano. Sa madaling sabi po mga kababayan, Islam po ang nauna sa Pilipinas. Opo, yan po kung makikita nyo po, may nakasulat po rito. Nandyan po si Raha Sulaiman sa Luzon, nandyan si Datu Lapu-Lapu sa Visayas, at nandyan si Sultan Kudarat sa Mindanao. Opo, hindi po dayuhan ang mga Moro, ang mga Muslim sa Pilipinas. Kung aaralin talaga natin, kung nag-aaral po tayo ng reliyon at history ng Pilipinas, malalaman natin. Kaya yung mga sundalo, mga pulis, mga gwardya, yung mga punches po nila, makikita pa rin po natin hanggang ngayon, nandun po yung kalasag ng mga Moro, ng mga Muslim, ng mga taga Mindanao. Ang mga Muslim po ang nakipaglaban sa mga Hapon, mga Amerikano at Kastila. Lagi po natin paalaala, payo na sa aking sarili, bago po tayo mag-judge, mag-ukom, o sabihin natin, ang Muslim ay matatapang, ang Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy, ang Muslim maraming asawa, ang Muslim pugot ulo, ang Muslim mamamatay tao, ang Muslim maraming asawa, at masasamang tao, binubugbog yung customer, matatapang, naka-hijab, na ganyan yung suot ng sister. Hindi po ganon, na dapat malaman nyo po kung ano po yung Islam. Ang Islam, submission to the will of one God. Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima. Ang Islam po ay Islam, religion to all prophets. Opo, Islam is the way of life. Kung titignan nyo po ang Islam, napakaganda po ng kahulugan. Islam is submission, pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa katuruan ng batas ng Islam. Kung meron kayo nakitang Muslim, halimbawa, nakakita kayo sa social media, binalita, or dito sa Pasig, may Muslim mo kakilala ro matapang. Pag hinawakan yung paninda, nagagalit. So, pagkakamali po ng Muslim ng tao, pero ang Islam, hindi po pwede magkamali. Opo. Kahit naman po sa Kristiyano, sa ibang reliyon, may nagkakamali po, wala nga lang binabalita sa social media. Pag nagka-problema, for example, dual respect, pasensya po. Pag may ibang reliyon, pagka-Katoliko, pasensya po, hindi naman binabalita ron na ito si Katoliko. Di ba? Nag-asawa ng ngabit, mamaya-maya nakaitulpo. Hindi naman binabanggit yung reliyon. Tama? Di ba? Tama po tayo. So, kung ikukumpara natin sa reliyong Islam, pag sinabi nilang Muslim, hindi marunong gumawa ng tinapay, kidnap for ransom, pugot ulo, mayayabang, matatapang, nagbebenta lang sa bangketa. Pasensya po, wag po ganon. Tignan po natin kung ano yung napapaloob sa Islam. Baka hindi nyo po alam, sa Islam po, mga Muslim, mga Arabo, sila po yung pinakamayayamang tao ngayon. Sila po yung mga unang nilikha rito sa daigdig. Kung aaralin po talaga natin ng Islam, magkakaroon tayo ng kaalaman. Pero, kung babase lang po tayo sa nakikita natin sa mga Muslim, nababalita sa TV, huwag kang pupunta sa Tandang Sora, sa Pulyat, huwag kang pupunta sa Golden Mo sa Quiapo, huwag kang pupunta sa Maharlika sa Taguig, kasi maraming mamamatay tao, pumupugot ng ulo, binubugbog yung customer, maraming binabalita. Di ba po? Nagkakaroon ng hindi maganda yung pag-unawa sa Islam, saka Muslim. Ang Muslim po at Islam magkaiba. Ang Islam ay reliyon, ang Muslim po ay mga tao. Kaya yan po, at sa Islam po mga kababayan, meron pong binubuo na 5 haligi ng Islam. Opo, may 5 pillars of Islam po. Ang unang haligi ng reliyong Islam mga kababayan, yung pagkilala mo sa tunay na nag-isang Diyos.
Kung titignan po natin, sa Islam po kami mga Muslim, saan man sulok ng daigdig, ay sumasamba lamang sa tunay na tagapaglikha. Isa lang po. Pasensya po sa mga Katoliko, dati rin kaming Katoliko, at yumakap sa relyong Islam, wala pong pumilit at hindi kami binayaran dito po sa trabaho namin. Hindi po kami nang iningi ng bayad o donation o kayo pagmumuslimin. Ang sa amin lang po ay magkaroon tayo ng pagkakaunawa at kaalaman patungkol sa reliyon namin. Wala naman po namimilit ng reliyon, ang sa amin lang magpaparating. Ang kamusliman po, saan man sulok ng daigdig, kumikilala, pumupuri at nagdarasal ng 5 beses. Ang mga Muslim po ay nagdarasal ng 5 beses. Opo, kung paano magdasal si Jesus Christ alayhisalam. Si Jesus Christ, tingnan nyo, kami pala pong mga Muslim, ang unang kumikilala kay Jesus Christ. I love Jesus Christ. Tingnan nyo po, bakit namin minahal si Jesus Christ? Hindi po kami magiging ganap na isang tunay na Muslim kung hindi kami kumikilala, pumupuri, dumadakila at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang sugo, propeta, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Jesus Christ. Ayan o, makikita nyo po sa tarpaulin, I love Jesus Christ because I am Muslim. Opo, tingnan nyo mga kababayan, hindi kami magiging ganap na Muslim kung hindi kami sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Islam. Sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod kay Jesus Christ alayhi salam. Si Yesu Cristo po, kami pong mga Muslim, ang unang dumadakila at pumupuri at sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sumusunod din kami sa kanyang sugo na si Jesus, si Isa alayhi salam. Si Jesus Christ po, nagfasting po siya ng 40 days, 40 nights, nag-ayuno po siya. Opo, siya'y naglinis ng kanyang kamay at humakbang palayong at nagpatira pa at sumudyod. Kaya kaming mga Muslim ay nagsusudyod, ay nagdarasal kung paano magdasal si Jesus Christ. Ganun po kami mga Muslim. Nagpapatira pa po kami. Ibig sabihin ng pagdarasal, yan po, ganyan po. Si Jesus Christ, ganyan po siya. Pag siya nagpatira pa, sabi ni Jesus Christ, Allahu Akbar. Ganun po magdasal si Jesus Christ. Kaya kaming mga Muslim ay nagdarasal at nakatutok kung saan lubugan ng araw at yun ay ginawa ni Yesu Cristo. Kaya ang mga kamusliman, makikita nyo po saan man sulok ng daigdig, Luzon, Visayas, Mindanao at ibang lugar, saan man sulok ng daigdig, mayaman ka, mahirap, nagdarasal po ng 5 beses. Pag nakakita kayo ng Muslim, nakakita kayo nagdarasal, Allahu Akbar, ang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, hindi po yun sign ng pagpugot ng ulo. Yun po yung sign na hudyat na si Allah ay dakila at magdarasal ka sa iyong Panginoon. Ibig sabihin, tatapat kami sa lubugan ng araw, tapos susujud, sabi, Allahu Akbar. Ibig sabihin, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa iyong Panginoon. Opo, pag nagdarasal si Jesus Christ, ganun din po kami mga Muslim. Siya'y lumuluhod, sinusujud, dinidikit yung noo at ilong. Hindi po inahalikan yung bato, hindi po kami umahalik. Opo, kung ginagalang, sinusunod natin si Jesus Christ, ganun po kaming mga Muslim, nagpapatira pa at kumikilala kami sa tunay na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, kaya mga kababayan, hindi po kami naparito para sirain ang inyong paniniwala, naparito po kami upang magbahagi ng kaalaman patungkol sa reliyon naming Islam. Opo, ayun po. Ito po, kung makikita nyo rito, ito po yung tatawag na, si Allah is my Lord, Muhammad is my prophet, Islam is my religion. Opo. Muslim ang pangingilanlan. Opo, yan po. So, kung inakala nyo po, ang Muslim, si Allah at si Jesus ay isa, hindi po. Si Jesus po ay isa siyang sugo at propeta. Kung makikita nyo lang, kung aaralin lang po natin, kung ano ba'y talagang pinangaral ni Yesu Cristo at ano ang kanyang tinuro rito sa mundo. Opo. Si Jesus, ito po, tignan nyo, pakikita po ako sa inyo para mas malinaw. Si Abraham, si Ibrahim, ang pinangaral niya ay Kalatas. Si Moises, ang pinangaral niya ay Torah. Si David, ang pinangaral niya ay Salmo. Si Jesus, ang pinangaral niya ay Injil sa Arabic. Ang pinangaral niya ay Ebanghelyo. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinangaral niya ay Quran. Pero ang Biblia, wala po. Wala pong sugo at propeta na nangaral ng Biblia. Ang salitang Biblia po ay galing kay Pablo. Hindi po siya original na author. Yun po,
kung aaralin po natin kung sino po ba yung mga sugo at propeta, sino ba ang unang nilikha, wala pong nabanggit dito na ang Biblia ay nagsasabing si Jesus ay Diyos. Sa amin po, si Jesus Christ ay isang sugo at propeta. Nais namin ipakilala, ito tignan nyo po. Tignan nyo, sino po yung nakakilala kay Moises? Kay Moises. Ano po ba yung unang pinag-utos sa 10 utos ng Diyos? Sa 10 utos ng Diyos po, yung unang pinagbawal ng Diyos, 10 Commandments. Tuwing mahal na araw, napapanood natin yon, yung unang 10 utos ng Diyos. Di ba, 10 po yun, 10 Commandments, 10 utos ng Diyos. Ano po yung unang pinagbawal ng Diyos doon sa 10 utos ng Diyos? Opo. Pag may nakasagot, may 100 pesos galing sa Islam. Opo. Di ba po? Ang unang pinagbawal po ron, tay, anong unang pinagbawal sa 10 Commandments? Sino po yung nanonood ng kay Moises tuwing mahal na araw? Di ba? Sino po nakakala? May 100 pesos. Hindi po ito bayad. Regalo po ng Islam. Ay. Yan, may lalapit si tatay. So, tay, ano po yung tanong nyo? Ano po? Apo. Don't commit thy neighbor's wife. Di ba 10 utos ng Diyos? Sa 10 Commandments, ano po yung unang pinagbawal ng Diyos kay Moises? Pinagutos. Thou shalt not kill. Thou shalt not kill. Number 1 po, pasok po yun. Huwag kang papatay ng tao. Sa 10 utos ng Diyos, pasok po yun. Patay pakikiapid, pagpatay ng tao. Yung una po, yung number 1. Nakalimutan ko. Kasi yata, yung don't commit thy neighbor's wife. Yung huwag kang mangangalunya. So, ganito yan. Pasok po lahat sa sinabi nyo. Huwag pumapatay. Huwag mangangalunya. Ang number 1 po, para mas malinaw sa lahat, sa 10 utos ng Diyos, sa 10 Commandments na pinagutos ng Diyos kay Moises, ito po yung number 1. Tignan nyo nung panahon ni Moises, di ba hinati yung dagat? Nung paghati ng dagat, may humabol sa kanya yung mga Yahudi, mga Hudyo. Si Faraon, yung hari ng Hudyo. Ngayon, nilunod si Faraon, di ba hinati yung dagat? Nung natapos yun, nakaligtas sila Moises at yung mga kasamahan niya. Yung mga kasamahan ni Moises, umakyat si Moises sa bundok. Nung umakyat sa bundok, at yun, yung mga kasama niya na niligtas ng Allah, ay nagbuo ng ginto na tupa at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang unang kasalanan ng tao na sumuway sila sa Diyos, yung sumamba sa mga krus at bato at ribulto at yung gintong tupa. Ayun po yun. Golden cow. Yun po. Sumamba sila sa gintong tupa. Ayun po. Kaya yung pinagbawal ng Diyos po ron, yung unang 10 utos ng Diyos, ay huwag kang sasamba maliban kay Allah. Sumamba ang tao sa tupang ginto, sa krus, sa bato, at imahe, at tao. So baka may another question po kayo. Nasagot natin yung tamang tanong. Kasi hindi nyo nasagot. Sayang may 100. Pero kung magandang tanong nyo, ano po bang religion nyo? Catholic. Ngayon po, baka mayroon kayong tanong patungkol sa bakit ang Muslim di kumakain ng karne ng baboy, bakit ang Muslim maraming asawa, bakit ang Muslim nakahijab, bakit ang Muslim makapambalbas, bakit ang Muslim ganun ang suot, bakit ang Muslim, lahat po itanong nyo na. Huwag lang pera, wala tayo niya, pero bibigyan pa rin ito. Kasi nung napanood ko sa Bible, na dumating ng araw yata na yung espiritu ng pumasok sa baboy, kaya naman Muslim kumain. Ewan ko yun. So, ganito. Ano na lang yung pinaka-major na tanong mo? Bakit bawal ang karne ng baboy sa Muslim? Yun po, dual respect ko sa nagtitinda ng karne ng baboy. So, ang sabi ni tatay, bakit ang karne ng baboy bawal sa kamusliman? Di ba po? Ito yung napakagandang kaalaman nyo. Una, tatanungin kita tayo, kanino po kayo susunod? Sa Diyos na tagapaglikha o yung sa doktor na tao? Siyempre sa Diyos yan, naglikha sa atin. Sa Diyos ka talaga maniniwala. So kung sa Diyos ka maniniwala, naniniwala ka sa Biblia. Ikaw alam man ng tao yun. Si tatay nagsabi ng gawa ng tao. So hindi ko siya sinabihan na sabihin niya ng gawa ng Diyos ng Biblia. Siya nagsabi po niya, narinig niyo po, live tayo. So
So ang sabi ni tatay, ang Biblia gawa ng tao, tama yun. Ito yung sabi kasi sa Biblia para hindi malito yung mga kababayan natin. Ngayon ang tanong ko kay tatay, ang tanong niya sa akin una po, bakit bawal ang karne ng baboy sa Muslim? Opo, dapat ang tanong dito, bakit bawal ang karne ng baboy sa lahat ng tao? Bakit ko po nasabi yun? Kasi sa Islam po, una po pupuntahan natin yung Biblia ninyo, pasensya po, yung Biblia, ngayon ang susundin natin, kaya ang tanong ko, sino yung susundin? Yung Diyos o yung doktor? Yung doktor, pinagbawal yung baboy. So sabi ni tatay, sundin daw po yung doktor, yung Panginoon, yung Diyos, yung nagbawal. So ito po yung pagkasabi sa Biblia. Sa Levitico 11:7-8, isulat niyo po, Levitico 11:7-8, pagkat ang baboy, may hati ang biyak ang paa, hindi lumumuya. Di kakainin ni lalapitan, huwag niyong inipuin at lalapitan. Ang karni ng mga baboy, pagkos ay karumal-dumal nga sa inyo. So mababasa po yun sa Leviticus 11:7-8. Ang nagsabi po ron yung tao. Tapos sabi niyo po, kung susundin yung doktor, kaya dito sa amin, kaya kami po, hindi po kami kumakain ng karni ng baboy. Kasi yung karni ng baboy, kung aaralin po natin sa mga dalubhasa, yung karni ng baboy, pag nilagyan mo ng Sprite, marami pong uod na lumalabas. Marami ng mga celebrity, mayayaman, pasensya na sa mga mayayaman, marami pong mayayaman ngayon sa mundo ang nagkakasakit ng heart attack, parado yung ugat, dahil sa uod na pumapasok sa dugo pag kumain tayo ng karni ng baboy. Una po, pasensya po sa nagtitinda ng karni ng baboy. Do all respect, negosyo nila yan. Ganito po, yung pagkain ng karne ng baboy, una, mamantika, nakakagaroon ng high blood. Pangalawa, marumi, kaning baboy, binaboy. Pangalan pa lang po, sa kamahal po. Una, sumunod tayo sa Panginoon, huwag sa doktor. Opo, yung pagbawal ng karne ng baboy, dapat sundin natin kay Yesu Cristo. Kasi sa Yesu Cristo, si Jesus Christ ay pinagbawal yung karne ng baboy. So yun po ang sagot. Bawal po sa tao kumain ng karne ng baboy kasi maraming nakukuhang sakit. Opo. Ay, bibilit pa kasi kami. Sige po, maraming salamat tayo. Ayun, nasagot natin yung pagkain ng karne ng baboy. Hindi lang po sa Muslim pinagbawal, sa lahat ng tao. Saan ang galing ng utos? Utos ng Panginoon. Kanino po tayo masusunod? Sa doktor o sa Diyos? Diba? Sa tagapaglikha o yung doktor? Yung doktor, tao po yun. Opo. So yun po yung unang sagot na tinanong sa atin, bakit ang karne ng baboy ay bawal sa kamusta ko? Yun po ang ibig sabihin, pinaliwanag po natin. So, baka meron pang another question. Pag may nagtanong, meron po 100 pesos. So ito, sino po nakakakilala kay Moises? Yung kanina sinabi natin. Si Moises po, ang pinangaral niya ay Torah. Ang salita niya ay Hebreo. Tingnan niya, si Jesus Christ, ang salita niya ay Aramaic. Ang pinangaral niya ay Ebanghelyo, Injil. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinangaral niya ay Quran. Ang kanyang salita ay Arabic. Yung tatlong lingwahe po niyan, Hebreo, Aramaic, saka Arabic, magkakapatid na lingwahe. Opo. So ang mga kamusliman ba, naniniwala ba sa lahat ng mga sugo at propeta? Opo, naniniwala po kami sa lahat ng mga sugo at propeta. Hindi lang basta naniniwala, sumusunod po kami sa mga propeta. Gaya ni Adan, ni Idris, ni Nuh, ni Saleh, ni Lut, ni Ibrahim, Ismael, at si Jesus Christ, at ang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kamusliman po, kami po'y naniniwala sa lahat ng mga sugo at propeta at sumusunod po kami. Tignan niyo po, para mas malinaw. Meron tayong bibigay na logic. Tignan niyo na yan. Ano ang nauna na itlog o manok? Diba? Sabi ng iba, ang manok ay nanggaling sa itlog. Ang itlog ay nanggaling sa manok. Ang manok ay nanggaling sa itlog. Ang itlog ay nanggaling sa manok. Nakakalito. Diba po? So, kung titignan natin, ano ba ang nauna, itlog o manok? Saan nanggaling ang manok? Sa itlog. Saan nanggaling ang manok? Sa itlog. Saan nanggaling ang itlog? Sa manok. Nakakalito po. Tignan nyo na, pangalawang logic. Sino po yung nauna? Si Biring Maria o si Yesu Cristo? Sino po yung nauna? Si Yesu Cristo. Nauna. So, ang sagot ni nanay, si Yesu Cristo po ang nauna. Mali po yun. Tignan nyo, ano ang nauna, itlog o manok? Ang nauna po ay manok. Si Birhing Maria, inahin, siya po yung una-una bago si Yesu Cristo. Hindi naman po pwedeng manganak ang
anak ng nanay. Tama po ba? Hindi pwede manganak ang anak ng nanay. Tama po. Ang pwedeng manganak yung nanay. Anak niya si Jesucristo. Tama po ba? Tama, mali. Pag mali, ay re-review na kayo. Mag-uusap tayo. Papaliwanag natin yan. Ano ang nauna? Itlog o manok? Manok. So, si Birhing Maria, anak niya si Jesucristo. Kaya ang nauna po, si Birhing Maria, bago si Jesucristo. Malinaw po ba na nauna yung manok, Nay? Sino nauna? Ulitin ko po. Sino nauna? Si Jesucristo o si Birhing Maria? Si Birhing Maria na. So, si Birhing Maria po ang nauna. So, titignan nyo po yung pangatlong logic. For example, driver ng motor, pangatlong logic, may pasahero siya. Sa angkas yun, may pasahero siya. Sa sobrang bilis bumangga sila. Namatay silang parehas. Yung driver sa yung pasahero, namatay sila. Tinanong ng mga investigador, sino yung may kasalanan? Yung driver ng motor o yung pasahero? Yung driver ng motor. So yung driver ng motor, pangatlo, ang may kasalanan, hindi yung pasahero. Tingnan niyo po yung pang-apat na logic. Opo. Tingnan niyo yung pang-apat na logic. Tingnan niyo po, sino ang nauna? Diyos Ama o Diyos Anak? Nay, sino po ang nauna? Diyos Ama o Diyos Anak? Diyos Anak? So hindi po ganon. Papaliwanag natin. Kung ang Diyos Ama nanganganak ng anak, tingnan niya, ano po ba yung literal na tawag sa Diyos Ama? Di ba panukoy na lalaki? Ano ang ibig sabihin ng Diyos Ina? Babae, panukoy. So ang Diyos Ama, kung nanganganak po siya, anak niya si Jesus, sa ngalan ng Ama, ng anak ng Espiritu Santo, apat. So kung anak si Jesus ng Ama, tingnan nyo kung anak siya ng Ama, tingnan nyo. Sino po unang nilikha rito sa mundo? Si Adan. Sino po unang nilikha ng Diyos sa mundo? Si Adan. Pangalawa si Eva. Pangatlo yung mga tao. So, si Jesucristo, nilikha siya na may nanay. So kung talagang Diyos si Jesucristo, tingnan mo, Nay. Pasensya po. Kung talagang Diyos si Jesucristo, pasensya po tingnan nyo. Tuwing Biyernes Santo ng alas 3, ipapako siya, mamamatay siya. Tapos Sabado, patay siya. Linggo ng umaga, mabubuhay siya. Tama po ba? Tama po ba? Biyernes Santo. Di ba Biyernes Santo? Magpapapako si Jesus. Di ba? Nung naipako siya, namatay siya ng Biyernes. Namatay siya ng Sabado. Linggo ng umaga siya binuhay. Tama po ba? So, ganito po yan. Sabi sa Biblia, 3 araw daw siyang namatay. Mali po kayo ron. 2 araw lang po namatay si Jesus sa inyo. Biyernes po namatay siya, alas 3. Tapos Sabado patay siya, linggo ng umaga mabubuhay. Tingnan mo, Nay. Tingnan mo. Kung namatay si Jesucristo tuwing Biyernes Santo, saka Sabado Santo, linggo ng pagkabuhay, sino po? Di ba Panginoon siya sa inyo? Tama po ba? Panginoon si Jesucristo. Kung Panginoon si Jesucristo, bakit kailangan niya mamatay? Pag namatay yung Diyos Anak, sino po magbabantay sa mundo pag wala na yung Diyos? Di ba wala na? Kaya ang Diyos, pasensya po sa mga Katoliko, huwag natin patayin tuwing Biyernes, Sabado, tas Linggo mabubuhay. Pag naiglit, namatay ang Diyos, wala po magbabantay sa mundo. Di ba po? Kaya hindi pwedeng mamatay si Jesus. Hindi po siya pwedeng mapako at hindi pwedeng matulog. Kasi kapag namatay ang Diyos, wala na magbabantay ng mundo. Hindi po siya pwedeng matulog, hindi pwedeng ipako, at hindi po pwedeng mamatay. Kasi pag naipako, namatay ang Diyos. Kasi Diyos ka na nga Bakit kailangan mo magkatawang tao? Tapos kailangan mo tubusin yung kasalanan ng tao. Samantalang Diyos ka. Diba? So sa amin po, sa Islam, hindi po siya namatay. Inakyat siya ng Panginoon sa ikapitong langit. Si Jesucristo po, hindi po siya namatay. Isa po siyang sugot propeta at yung naipako muro na ikawangis niya. Tingnan mo, sinabi sa Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal Quran para mas malinaw sa inyo. Hindi po pwedeng mamatay ang Diyos at hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng maipako. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Kul huwa Allahu ahad. Ipahayag siya ang Allah, ang nag-iisa. Allahu samad. Allah ang walang hanggan. Ang ganap sandigan ng lahat. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaanak. Walam yakulullahu kutuwan ahad. At siya ay walang katulad. Tingnan niyo po, yung Diyos ng mga Muslim, Diyos niyo rin po yun. Binago lang nung mga Kastila noong March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Ang dala ni Magellan ay krus. Tama po ba? Alam na mga historitor, mga nag-aaral.
Ang dala ni Magellan, March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Ang bansang Pilipinas po natin, niloko lang tayo ng mga Kastila. Opo, pinalitan lang. Nung panahon na yon, dumating si King Philip II, kaya ang bansang Pilipinas ay maharlika at pinalitan ni King Philip II. Kaya tinawag na Philippines ang bansa po natin. At hindi po pwedeng manganak, ipanganak at may pako at mamatay ang Diyos. Kapag ang Diyos nyo pinatay nyo, magiging kasalanan nyo po yun sa araw ng Yawmul Kiyama, sa araw ng paghukom, at haharap kayo sa tunay na tagapaglikha. Kaya tinatanong po namin, kanino po kayo sasamba? Yung tagapaglikha o yung ininika? Dalawa po yan. Tagapaglikha. Sanay, paano mo makikilala yung tagapaglikha kung sumasamba ka sa krus? Sumasamba ka sa ininika? Magkaiba po ang literal na tagapaglikha at ininika. Ang ininika, tao po. So kung sumasamba ka sa tao, maaring si Yesu Cristo po yun. Pero kung titignan niyo po, kung sasamba kayo, susunod kayo sa Islam. Islam is the way of life. Islam, submission to the will of one God. Islam, religion to all prophets. Kung susunod po kayo sa Islam, magiging tunay na Muslim po kayo at makikilala nyo ang tunay na naglikha sa inyo. Yun yung tagapaglikha. Yun ay si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ni Adan, ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Yunus. 124,000 na sugot propeta ay pinaniniwalaan sa Islam. Opo. 25 prophets ay na-mention sa Quran. Ganito lang po yan. Kung gusto niya makapasok sa buhay na walang hanggan at makilala niyo ang tunay, sinabi po rito yung tunay, hindi yung peke. Yung tunay na dapat sambahin. Sino po yun? Si Allah. Ganito po pagkasabi sa Surah Taha, ayah 14. Pakinggan niyo po. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dzikri. Katotohanan, walang pag-aalinlangan ako ang Allah. La ilaha illa ana. Walang sino man ang may karapatan at karapat dapat sambahin bukod sa akin. Wala akong katambal na kung kaya ako lamang ang sambahin ninyo at isagawa mo ang dasal bilang pagpupuri at pagpapaalala sa akin. So yung Panginoon, sinabi niya, sa Kanya lang magdasal, sa Kanya lang pumuri. Hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaanak, hindi siya namatay, hindi siya naipako, wala siyang katulan. Pero kung sinabi mo, ikaw Katoliko, pasensya po, do all respect sa mga sagrado Katoliko, Katolika na ating mga kapatid dito sa Pilipinas, sa mansulok ng daigdig. Opo, pasensya po. Kung titignan niyo po, binigyan tayo ng choices, freedom, kaalaman. Tayong mga tao ang binigyan ng Diyos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. At hindi raw nilikha ang mga jinn, yung mga engkanto, at ang mga tao, at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin upang sambahin lamang ang tunay na tagapaglikha. Kaya nga kung inaangad niyo po yung paraiso, Muslim po kayo at naniniwala kayo. Tingnan nyo, for example, yung pintuan na yan. Pag pumasok ako dyan, walang paalam, ano yung kakaso? Trespassing. Ganun po yun. Kaya sa amin, bago ka makapasok sa isang pintuan, kailangan magpaalam ka, kilala mo yung tao, babati ka, tao po. Bago ka pumasok, kailangan kilala mo, baka makasuwang ka trespassing, baka mabaril ka pa. Di ba? So ganito po yun. Sa paraiso, bago ka makapasok, pinaghihirapan po. Tama po ba? Walang libre sa paraiso. Kailangan makilala mo yung naglikha sa iyo bago ka makapasok sa paraiso. Di ba? Kailangan makilala mo kung sino talaga yung tagapaglikha, yung naglikha sa iyo. Pero kung ang sinasamba mo, yung cross, yung bato, yung baka, yung tao, hindi ka makakapasok sa paraiso kasi nagtambal ka, sumamba ka sa inilikha. Kaya kaming mga Muslim po, rekta kami sumasamba sa tagapaglikha. Walang tagapamagitan. Wala po kaming krus, walang bato, walang baka, walang tao. Kaya pag nagdarasal po ang kamusliman, diretso po sa tagapaglikha. Malinaw po yun. Malinaw po ba? Malinaw na tama ang sinasabi namin o malinaw na mali? Dalawa lang po yan. Pag malinaw na mali, mag-uusap tayo, papaliwanag po. Hihimayin po natin. Kasi sa amin po, kaya naman namin ginagawa to, binabahagi lang namin ng libre. Kami pa nagbibigay sa question and answer. Makikita nyo po ako sa iba-ibang lugar, nasa bus, sa taxi, sa jeep, sa ibang bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Meron po kami permit. Pwede kami magsalita. National Commission Muslim Filipinos. At nasa Salam Police po may SPAG, Salam Police Advocacy Group. At kami po yung mga voluntaryo, pag may mga problema, may mga Muslim, may mga namamatay, may mga kukunin, may emergency, kami po yung responde.
Kaya po kami, may mga permit po kami rito. Kung gusto nyo makita, nandito po. At may opisina po kami dito sa Pasig. Ngayon, yung mga pag-aalinlangan natin, kaya kami nandito sa harapan nyo, what is Islam? I am Muslim because I love Jesus Christ. Hindi po namin sinisira yung paniniwala nyo kay Jesucristo. Inilalapit po namin kay Jesucristo. Di ba po? Tanungin ko, pag may nakasagot po, 100 pesos, ano ang totoong pangalan ni Jesucristo? Nay, baka alam niyo po. Kasi sagradong katoliko tayo, dapat alam natin. Di ba po? Kung sino yung makakalam ng totoong pangalan ni Jesucristo, may 100 pesos. Pa? Lapit ka. Yahweh. Lapit ka tayo. Ano pangalan mo tayo? Ano pangalan niyo po? Alex, Alex. Tatay Alex, ano probinsya mo? Kapis, Kapis. So, tay, sabi niyo po, Yahweh. Ang salitang Yahweh po, panukoy po yan. Gawa po ng tao. Ang pinopoint po natin dito, hindi yung reliyon at hindi yung panukoy. Ang sinasabi natin, ano ang pangalan ni Jesucristo? Opo. Hindi po Yahweh. Baka maisip pa kayo, pag may nakasagot po kung ano totoong pangalan ni Jesus, meron pong 100 pesos. Kasi kami po, inilalapit namin kayo kay Jesus. Kasi kami mga Muslim. Oh. Emmanuel, tay, ano pangalan niyo po? Tatay Rico, ano po reliyon niyo? Ayan si. So ang pangalan ni Jesucristo, ano po? Manuel. Emmanuel. Sigurado po kayo? Saan po mababasa yun? Sa anong talata? So yun po. So ang sagot ni tatay, si Tatay Rico, sabi niya, Emmanuel. So yun po tayo. Isue. Eswe. Magagaling to. Tay, ano pangalan mo tayo? Robby. Tatay Ronald, anong probinsya mo? Pasig. Pasig, dito ka lang, Pasigueño. So tay, ano sagot niyo po? Ang pangalan ni Jesucristo? Yesue. Yesue. So, hindi po Yesue. Para tandang ito, pagpalilinaw tayo. Ang pangalan ni Jesus Christ, alayhi salam. Tignan mo ha, ni Jesus Christ, ang pangalan niya. Tanungin ko muna tayo, ano ba ang salita ni Jesucristo? Tagalog, Amerikano, Bisaya? Wala, hindi ko na abutan yan. So, hindi niya alam. So, yung mga Katoliko, ito, magkakaroon tayo ng kaalaman. Nilalapit namin kayo kay Jesucristo. Ang totoong pangalan ni Jesucristo at ang kanyang pinangaral, ang salita niya ay Aramaic. Ang pinangaral niya ay Gospel, Injil. Ang pangalan ni Jesucristo sa Islam, tingnan niyo, Isa ibn Maryam. So, ang pangalan niya po ay Isa. Kung mapapansin niyo, yung nakasulat sa krus, nakapako siya. Di ba may Inri ron? Inri? Ang meaning po yung una ron, Isa, Nazareth, hari ng mga Hudyo. So ang pangalan niya po ay Isa, na anak ni Daring Mariam. Kung titignan niyo po, hindi po pwedeng Jesus, Tagalog po yun. Hindi pwedeng Jesus Christ, ano po yun, Amerikano. Ang salita niya talaga, ang pangalan niya, ang salita niya ay Aramaic. Para yun po, dagdag kaalaman, si Jesus Christ alayhi salam. Baka may another question kayo, sayang yung 100, meron dito. Baka may tanong pa po kayo, Nay, Tay, wag po tayo, wag natin sayangin yung oras sa kapanahon. Bihira lang po ito. Bihira lang po yung pagkakataon na makikilala natin si Jesus Christ ng libre. Opo. So, balik tayo sa pagpasok sa paraiso, Nay. Sabi ni Nanay, gusto niyo makapasok sa paraiso, Nay. Kung gusto mo makapasok sa paraiso, tanggap niyo po ba na sumamba sa tunay na isang Diyos? Saglit lang, para magkaroon kayo ng 100 pesos. Dito kayo, Nay. Pambigas din yun. Ibigay natin, may 100 pesos dito. Bro, kunin mo yung bigay mo 100. Nay, tanong nyo. Ayun po, gusto nyo makapasok sa paraiso? Siyempre, ngayon, bago ka makapasok sa paraiso, dapat kilala mo yung may-ari ng paraiso at isusuko mo yung sarili mo at sasamba ka. Kanino ka sasamba? Sa sinamba ni Jesus. So, magiging Muslim ka. Ibig sabihin, magbabalik Islam ka, magmumuslim po kayo. Kung po gusto nyo makapasok sa paraiso, kasi ang paraiso po, pinag-ihirapan, pinaghahandaan, at huwag kang sasamba sa mga rebulto at kay Jesus. Ang sasambahin natin, yung tunay na tagapaglikha. Ito po, may 100 pesos galing sa Islam. Pinamimigay po ito. May tanong tayo, baka may gustong magtanong, may 100 pesos ulit, inshallah. Pero nila, magpapahinga muna ako at konting oras ipapasa muna natin sa ating kapatid sa pananampalatayang Islam. At ito walang iba ang ating kapatid, presidente sa ating masjid, na si Ibrahim Francisco, isang Islamic media propagator, at makikita niyo po siya sa social media at sa mansulok ng Pilipinas. Ito'y ginagawa namin ng libre at nagbibigay kami ng papremyo. Pakinggan at panoorin natin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aking butihing kapatid, Ustad Abdul Rashid Fabre. Alhamdulillah, sa ngalan ng Allah, mapagpalang mahabagin, ang Panginoon ni Adam alayhisalam at Panginoon ni Noah, Panginoon ni Abraham, Panginoon ni Isa alayhisalam, Panginoon ng lahat ng mga propeta na the last prophet si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya na po ang kapayapaan hanggang sa huling araw. At ganun din ang kanyang butihing pamilya at kanyang mga sahaba at sa lahat na tumahak at tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. At sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, saan man sulok ng sanday digiga na inaabot ang aming tinig at oras na ito, sa mga araw na ito. Binabati po kayo naming maluwalhating pagbabati ng pansandaigdigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa amin naman, mga kababayan, aming mga minamahal na aming mga kalahin na anumang sikta ng Kristyanismo, magandang araw at magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ibrahim Francisco, dating Kristiyano Katoliko. Alhamdulillah, sa patnubay at gabay ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay ganap na Muslim ngayon. Nang ibig sabihin ng Muslim, kinakailangan po malaman po ito ng ating mga kababayan na anumang sikta ng Kristyanismo na wala pa sa loob ng Islam. Ang ibig sabihin ng Muslim, yung mga tao na sumasamba, sumusuko, tumatalima, sumusunod sa nag-iisang Diyos na tunay na sinasamba ni Propeta Isa Jesus at sinasamba ng lahat ng mga propeta na ang dalas prophet si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang naghatid sa akin sa Islam, sapagkat gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan insyaAllah, at gusto ko po masamba, makilala ang tunay na Diyos na marapat sambahin na ang kaniadan at iba na si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang naghatid sa akin sa Islam, sa pagmamahal, pagsunod, paggalang ko kay Propeta Isa Jesus at sa lahat na mga propeta na ipinadala sa atin bawat panahon na sa revelasyon natin ngayon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Bago po natin tatalakayan na medyo mamahaba-habang pagtatalakay at pagpapaliwanag, kami po ay naghihingi ng paumanhin sa sino man mga aming mga kalahi na wala pa sa loob ng Islam, ano bang sikta ng Kristyanismo, kung kami man po ay may nasabi o may masasabi na hindi maganda sa inyong pandinig. Subalit, katotohanan po ang aming sinasabi, kami po ay paumanhin, naghihingi po kami ng paumanhin sa inyong lahat. Kung masama man pakinggan o dinggin, subalit katotohanan po ito. Katotohanan at katotohanan po ang ating pinag-uusapan at sinasabi. Bagkus ang katotohanan masakit pakinggan, subalit katotohanan na ating tatapikin at ipapaunawa namin sa inyo. Ito po ay tunay na marapat natin alamin o tuklasin. Dahil po, Kristiyano at Muslim, lalo na kami mga Muslim, maging Hudyo man yan o Pagano, Judaism man yan, gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan insyaAllah. Subalit kung wala tayo sa tamang landas, wala tayo at totoong relihiyong pananampalataya, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan. Pasintabi lamang po. Dahil ang katotohanan po, paano ka magiging ganap na ikaw ay tatawagin kang mananampalataya kung wala ka sa loob ng Islam? Kaya nga kaming mga kamusliman, kaya namin itindig patunayan sa sino man magtatanong na ang Islam ang tunay at tamang relihiyon, sapagkat ito ang pamumuhay relihiyon ng lahat ng mga propeta. Opo. Kabilang na si Jesus Christ, general na po yan. Ngayon, kaya namin sinasabi na kami mahal namin si Jesus Christ dahil isa siyang mananampalataya. Itong pagtatapik patungkol sa pananampalataya, kinakailangan malaman po natin. Dahil bibigyan po natin ng diin kung ano ang ibig sabihin ng mananampalataya. Katotohanan po, ano man sikta ng Kristyanismo, pag sinabi natin na sila hindi mananampalataya, magagalit. Pero bibigyan natin ng tamang pag-uunawa, pagtukoy kung anong ibig sabihin ng mananampalataya. Ang ibig sabihin ng mananampalataya sa wikang Arabic, yun po ay Muslim. Na kung i-translate naman natin sa wikang Tagalog, wikang Pilipino, matatawag na mananampalataya. Kaya nga po bibigyan natin ng tumpak at tamang kahulugan kung anong ibig sabihin ng mananampalataya. Ang ibig sabihin ng mananampalataya, katulad ni Propeta Jesus at lahat ng mga propeta, na sila ito nag-claim, sumasamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Kaya matatawag sila na mananampalataya ang lahat ng mga propeta. Yun po, katunayan po. Dahil kung ang sino mang tao
na anumang sikta ng Kristyanismo wala pa sa loob ng Islam. Ang inyong kinabibilangan ay walang propetang sinusunod at pinaniniwalaan. Useless po ang ating pinapangarap na gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kaming mga Muslim po, katunayan, sumusunod kami, naniniwala kami sa mga propeta upang makilala namin ang tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala at aming masamba. Dakilain ng sino man sa angkan ni Adan at iba ang tunay na Diyos kung gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan, insyaAllah. Opo, yun po ang katunayan, aming mahal na mga kaubayan. Dahil alam niyo ba kung bakit ang Islam kaya namin patunayan at itindig na ang Islam ang tunay at tamang reliyon? Sapagkat ito ang reliyon pamumuhay ni Propeta Isa Jesus at lahat ng mga propeta ng the last prophet, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alin man sa mga propeta, pagkakatandaan po natin, walang propetang nagtatag o nagtayo ng reliyon. Bagkus ang kanilang reliyon, Islam ay iisa. Alin man sa mga propeta, iisa ang kanilang katuruan na pagsamba, pagkilala sa nag-isang Diyos na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, yun po ang katunayan, aming mahal na mga kaubayan. Kaya hindi ba po huli ang lahat? Tuklasin niyo po ang Islam, alamin niyo po ang Islam, katuruan, pananampalatayang reliyong Islam, alapin niyo po sa sino man nakakadirinig dito. Hindi pa po huli ang lahat, habang tayo'y nabubuhay, mayroon tayong pag-asa. Subalit, doon sa inyong pagtutuklas at mapatunayan niyo sa inyong mga sarili na ang Islam nga ang tunay at totoong reliyon, sarili niyo ang magdi-decide, sapagkat ito ay nakahanay, nakabatay sa katuruan ng lahat ng mga propeta. Opo, kaya minumungkahi po namin sa inyo na ang tunay at tamang reliyon, walang kakayanan magtatag o magtayo ang sino mang tao na niliwal sa sanlibutan. Ano man ang estado niya sa buhay, siya man ay pinakamayaman o pinakamatalino, maski hari pa siya, wala siyang kakayanan at wala siyang karapatan magtatag o magtayo ng reliyon. Alam niyo ba kung bakit? Ang angkan ni Adan at ni Iba, ang kakayanan lang nila itatag o itayo, organization or brotherhood. Pagdating sa reliyon, wala silang kakayanan o karapatan magtatag o magtayo ng reliyon. Opo, patunay po yan. Katotohanan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Dahil pagdating sa pananampalataya, wag na wag tayong papadaya at wag na wag tayong maniwala sa walang katotohanan. Kaya kaming mga Muslim, kami ay nagbanggit ng mga patungkol sa pagkakakilanlan, patungkol sa pananampalataya. Kung sino man ang gustong lumapit at magtanong, welcome po kayo, pwede po kayo lumapit kay Muslim. Hindi kami magagalit, hindi tayo mag-aaway. Magsasabi lamang kami ng bawang katotohanan about sa relihiyong Islam, pananampalataya namin mga Muslim. Opo. Dahil ang katotohanan po, aming mahal na mga kaubayan, hindi tayo pili mag-claim sa ating mga sarili na tayo ay mananampalataya. Kung tayo ang sinasamba natin ay may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo, may rebulto pa. Ilan ang Diyos na sinasamba? Ang dami. Kaya nalilito. Ang unang reliyon sa Kristyanismo ay Katoliko, yung kinakaniban ko dating Katoliko ako. Ang pangalawa, yung tinatawag na born again. Ang sita ng born again napakarami. At mayroon pang dagdag, Iglesia ni Cristo. Hindi namin sinasabi na kayo ay walang kaalaman. Subalit aming pinaparating sa inyo ang katotohanan. Tuklasin niyo ang Islam dahil ang reliyong Islam hindi tinatago tinayo ng sino mang tao. At alinman sa original na mga propeta, walang nagtatag o nagtayo ng reliyon. Kaya mapag-aalaman po natin na bukod tanging nag-iisa lamang ang tunay at tamang reliyon ay ang Islam. Opo. Kaya namin panindigan yan, kaya namin patunayan. Sa sino man may katanungan po, basta may kinalaman na sa pananampalataya, ini-invite po kayo namin, wini-welcome po kayo namin, lumapit po kayo kay Muslim. Hindi kami magagalit. Bagkus magpapasalamat pa kami dahil kayo ay open mind. Kayo po ay may nagtatanong. Huwag po kayong mahiya. At sa mga tumatanggap nga po pala sa aming libreng babasahin, maraming salamat po sa inyo. Yan po ay libre lamang. Huwag po kayong mag-atubili. Huwag po kayong mahiya sapagkat yan po ay libre lamang sa sino mang magtatanggap niyan. Maraming salamat po sa inyo. Dagdag knowledge, kaalaman lang po. Opo, diretso po tayo. Papaano ang pagmamana ng buhay na walang hanggan? Dahil tunay naman, kahit gaano pa kasama ang ating mga gawain, kapag tayo ay humingi ng tawad sa tunay na Diyos
na naglikha sa atin, naglikha ng sandaigdig, naglikha sa atin lahat, tayo'y patatawarin niya. Dahil mismo siya ang nagsabi, siya ang Allah, ang mahabagin, ang maawain, ang mapagpala, mapagbigay sa kanyang mga nilikha, kung ano man ang ating naisin. Yun po. Ngayon, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, isa lang ang pagkakasala ng angkan ni Adan at iba na hindi ko mapatawad, sabi ng ating tagapaglikha. Ano yun? Yung ipagtambal natin siya sa mga Diyos-Diyosan o anumang sinalarawan, anumang may anyo, nasa ibabaw ng langit o nasa ibabaw ng lupa, nakikita man natin o hindi. Opo, yun lang pala ang pagkakasala natin na hindi sa atin maaring patawarin ng ating tagapaglikha. Yung hindi tayo sumamba sa Kanya, napakasimple lang po. Kaya ang pagmamana ng buhay na walang hanggan, sumamba lamang tayo, kumilala lamang tayo sa tunay na Diyos na tagapaglikha na sinasamba ni Propeta Isa Jesus at sinasamba ng lahat ng mga propeta na ang the last prophet si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, yun bang katotohanan? Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At nagwika po, bakit nababanggit natin? Kung sa mga Kristiyano po, ano masiglang Kristyanismo, hindi nyo po nakikilala pa ang the last prophet ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin pong ipakikilala sa inyo sa wala pang nalalaman patungkol sa the last prophet ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po, pagkakatandaan po natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang the last prophet, siya ang huling propeta, nagdala ng final testament o huling kasulatan ang marangal o banal na Quran. Aming mahal na mga kababayan, ano masigto ng Kristyanismo, pagkakatandaan po natin na ang marangal o banal na Quran hindi lamang para sa aming mga kamusliman, kundi ang marangal o banal na Quran ay binaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years na kanyang pagiging propeta. Ito'y patnubay at gabay sa lahat ng tao sa sandaigdigan na may sapat na pag-unawa at tamang pag-iisip. Ang sino mang tumanggap ng marangal o banal na Quran ng buong puso niya at buong lakas niya, dito na natin masusunod ang katuruan ni Propeta Isa Jesus at lahat ng mga propeta ng the last prophet si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkilala pagsamba sa tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaming mga kamusliman po, sa revelasyon natin ngayon, saan man sulok ng mundo, sister and brothers, tanungin po ninyo kung sino ang aming Panginoon. Isa lang ang kasagutan, si Allah. Sapagkat kami ay nakahanay, nakabatay sa katuruan, katawagan ng lahat ng mga propeta. Doon sa hindi nalalaman at hindi na nakikilala ang pagtukoy, pagtawag sa Allah, dahil ang the last prophet na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay Arabo, ang kanyang lingwahe ay Arabic. Tinawag niya ang kanyang Panginoon sa pangalang Allah sa wikang Arabic. Kapag itinranslate natin sa wika ni Isa alayhi salam ni Jesus Christ na higit pang nauna sa kanya na hinirang na propeta, ang kanya po lingwahe ni Propeta Isa alayhi salam, siya po ay Aramaic. Aramaic. Tinawag niya ang kanyang Panginoon sa pangalang Ili na kumbagay pagkilala, pagtawag sa dagisang Diyos na tunay. Na kung i-translate naman natin sa pinakauna pa sa kanila na propeta na sinundan ni Propeta Isa alayhi salam na si Propeta Moises, Propeta Isa alayhi salam, Propeta Musa alayhi salam, tinawag niya ang kanyang Panginoon sa pangalang Elohim or Eloha for respect sa wikang Hebro. Elohim or Eloha sa wikang Hebro, Ili sa wikang Aramaic, at Allah sa pangala sa lingwaheng Arabic. Yun po ang tinatawag na tatlong lingwahe na ginamit na orihinal na mga propeta. Kaya kaming mga kamusliman, hindi kami kayang dayain, hindi kami kayang paniwalain sa pagtawag, pagkilala sa tunay na Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kami ay nakahanay, nakabatay sa katuruan ng lahat ng mga propeta na ang the last prophet si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, wag na po natin ilayo. Dito lamang sa bansang Pilipinas. Dito po sa bansang Pilipinas, tinawag din po sa tatlong lingwahe nating tagapaglikha. Dahil ako po ay Bisaya, ang tatay ko ay Bisaya. Sa amin, sa Bisaya, sa lugar ng mga tatay ko, tinawag po ang Panginoon sa pangalang Ginoo. Kung sino man dito ang may Bisaya, mga kapagpatunay. Sa Bisaya po, tinawag po ang Panginoon sa pangalang Ginoo. Pagdating dito sa Katagalogan, pangalawang lingwahe, tinawag po sa pangalang Diyos. Kung sino man dito po ang may Ilocano, magkakapagpatunay na sa probinsya ng Ilocos, tinawag sa kanila ang pangalan ng tagapaglikha sa pangalang Apo Diyos. Apo Diyos sa Ilocano, Diyos sa Tagalog,
at Ginoo sa Bisaya. Tatlong lingwahe din po. Ang nakakalungkot lamang at nakakahabag sa ating mga kababayan ng masikta ng Kristyanismo, ang kanilang kinikim at kinikilala na Diyos, ang anak ng tao, propita namin na si Isa alayhi salam, propita ng Diyos, propita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya papaano ninyo masasabi ang inyong sarili na kayo ay mananampalataya, na ang kinikim nyo at sinasamba nyo ay Diyos na Diyos, tao, anak ng tao, anak ni Birhen Maria, propita ng Diyos. Yun po, katotohanan po yan na ating sinasabi. Dahil anuman sikta ng Kristyanismo, Biblia ang pinanghawakan at pinaniniwalaan na ito ay salita ng Diyos. Subalit kung ang Biblia natin ay inyong, ang Biblia po ninyo inyong paniniwalaan, tunay naman na propeta si Kristo, si Isa alayhi salam, sa harap ng Diyos. Basa sa may Biblia po dyan. Tandaan nyo po, sinabi, kaya sa marangal o banal na Quran, magpaganon din po sa inyong Biblia kung susundin nyo po ang katuruan ni Propeta Jesus at lahat ng mga propeta nang nauna sa kanya. Islam ang tunay at tamang reliyon dahil ito ang kanilang pamumuhay alinman sa mga orihinal na mga propeta. Opo, ang marangal o banal na Quran matuwid nagpapaliwanag na si Propeta Isa Jesus ay ganap na propeta ng Diyos. Ganon din po sa Biblia natin, kung hindi man sinabi ng ating mga guro sa masikta ng Kristyanismo, Biblia nagpapatunay. Sa Lucas 24:19, pinatunayan ng inyong Biblia ang sinasabi doon, ano ang balita tungkol kay Jesus. Si Jesus na isang makapangyarihan, propeta, sa harap ng Diyos at sa harap ng buong bayan. Biblia nagpapatunay. Siya ay makapangyarihang propeta sa harap ng Diyos at sa buong bayan. Dahil siya ay nagbuhay ng patay, nagpalakad ng lumpo at nagpadilat ng bulag, at lahat ng may sakit kanyang pinagaling. Pero hindi ibig sabihin na nagbuhay siya ng patay, lahat ng may sakit kanyang pinagaling, sambahin na siya at gawin na Diyos. Hindi. Dahil alam niyo kung bakit? Hindi lang siya ang propeta na nagbuhay ng patay. Si Propeta Eliseo, mas una pang hinirang sa kanya na propeta, nagbuhay din ng patay. Saan natin matatagpuan? Pinapatunayan ng Biblia ninyo sa Ikalawang Hari, 8:5 ng Ikalawang Hari. Si Propeta Eliseo, nagbuhay din ng patay na dalagita. Si Propeta Jesus, nagbuhay naman ng matandang lalaki na si San Lazaro. Kaya hindi marapat na sambahin ang isang anak ng tao na nagbuhay ng patay at nagpalakad ng lumpo at lahat ng may sakit kanyang pinagaling, bagkus siya ay may sinasamba, may dinadakila na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po ang katunayan, aming mahal na mga kababayan. At magbibigay po ako ng paunawa sa lahat, sa sino mang nakakarinig at makakarating itong aming panayam, aming mga pagpapaliwanag, para matunghayan nyo, masamba nyo ang tunay na Diyos. Dito po sa Islam ang doktrina, dito po sa Islam ang doktrina at katuruan, amin pong ipapaliwanag sa inyo sa pagkilala sa Diyos para po mas madali niyong maunawaan. Dito sa Islam, may 4 na pagkakalikha sa tao, sa uri ng pagkakalikha ng tao. Dito po natin matutunghayan at makikilala natin kung tayo ba ay sasamba sa tagapaglikha o ang sasambahin natin ay yun lang nilikha. Dito sa Islam, Kristiyano at Muslim, alam po natin yan na ang unang nilikha ng Diyos ay ang ating pinagmulan na si Adam alayhisalam. Ang pangalawang nilikha, si Adam po, una po, wala siyang nanay, tatay, walang tao, walang pinagmulan na tao kundi sa lupa. Ang kanyang nilikha ng ating tagapaglikha na pangalawa, si Eva. Si Eva po, pangalawang nilikha sa uri ng tao. At ang pangatlong nilikha, nagsiping na si Eva at Adan, ipinanganak na si Cain at si Abel ng kambal-kambal. Tayo na ay nilikha na may nanay at may tatay. Ang pangatlong nilikha, mas huli pang nilikha si Isa alayhi salam sa uri ng tao. Mas huli pang nilikha si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ po ay pang-apat lamang na nilikha. Ang Allah, ang dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, naglikha siya ng Espiritu at ipinasok niya sa birhin na babae, si Birhen Maria, at ipinanganak, ipinagbuntis si Birhen Maria, si Isa alayhi salam. Isinilang siya, si Isa alayhi salam, na nanggaling sa babae, walang lalaking pinagmulan.
kabaliktaran naman ni iba na nanggaling sa lalaki na walang babaeng pinagmulan. Doon po natin maunawaan ang tagapaglikha, ano man ang kanyang ibigin o naisin, ito'y magaganap o mangyayari. Opo, yun po ang katotohanan aming mahal na mga kaubayan. Yun po yung uri ng pagkakalikha sa apat na uri ng pagkakalikha, ang doktrina at katuruan sa Islam. Kaya sa amin mga kamusliman, malinaw na ang aming sinasamba yung tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Pahuli, ang ating dakilang tagapaglikha, nagpakilala siya sa apat na uri ng kanyang pagiging dakila. Nung likhain si Adan, nung nagkaroon na siya ng malay, binigyan na siya ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una niyang nasilayan o nakita si Anghel Gabriel. Si Anghel Gabriel alayhisalam. Dahil si Adan ay matalino at sila ay mapagtanong. Kaya nga kung sino man sa oras na ito, buhat sa pagkagising nyo kanina, sa aming mga kalahinan masikta ng Kristyanismo, kung kayo ay hindi nagtanong, wala kayong nabanggit na pagtanong, hindi kayo matuwid na tao. Pero kung kayo ay nagtanong buhat sa inyong pagkagising kanina hanggang ngayon, kayo ay may matalino at matuwid na tao. Opo. Ngayon, ang sistema, nung dumilat na si Adan, ang una niyang nakita, si Anghel Gabriel. Tinanong niya ito, "Ya Anghel Gabriel, sino naglikha sa akin?" Sabi ni Anghel Gabriel, "Ang naglikha sa iyo at naglikha sa akin ay isa lamang." Ngayon, sabi ni Adam alayhisalam, "Yung naglikha sa iyo Anghel Gabriel at sa akin, nakita mo na ba siya?" Dahil nga tayo ay uri, lahi ng mapagtanong. Sabi ni Adan, sabi ni Anghel Gabriel, "Hindi ko pa nakita ang naglikha sa iyo at naglikha sa akin." Papaano mo masasabi Anghel Gabriel na ang naglikha sa iyo at naglikha sa akin ay isa? Sabi ni Anghel Gabriel, sapagkat siya ay nagpakilala sa kanyang uring pagpapakilala na siya ay tagapaglikha sa apat ng uri na kanyang pagiging tagapaglikha. Sabi ni Adam alayhisalam, ano ang kanyang sinabi? Sabi ni Anghel Gabriel, ang sinabi niya ng ating tagapaglikha, siya daw ay nag-iisa sapat siya sa kanyang pagiging dakila. Siya daw ay tagapanustos, tagapagbigay ng lahat na kanyang mga nilikha na anuman ang kanyang hinihiling sa kanya. Yun po ang pagpapakilala ng ating tagapaglikha sa uri ng kanyang pagiging makapangyarihan sa lahat. Ngayon, ang pangalawa niyang pagpapakilala, siya daw ay hindi pinanganak at hindi siya nagkaanak. Malinaw na malinaw po na sinasabi ng ating tagapaglikha. Ngayon po, ang pangatlo na kanyang pagpapakilala, siya daw ay walang katulad sa kanyang mga nilikha. Alin man sa kanyang mga nilikha, siya daw ay walang katulad. Opo. At ang huli niyang sinabi, siya daw ay walang simula, kaya siya ay walang wakas. Ang linaw ng pagpapakilala ng ating tagapaglikha. Kaya kanino tayo sasamba? Sa tagapaglikha o sa nilikha? Opo, kung sino ang may tanong po, ngayon na nandito nakadirinig sa aming pagpapaliwanag about sa aming reliyong pananampalatayang Islam, lumapit po kayo at kung sino pong may tanong at sasagutin po namin about sa aming pagpapaliwanag tungkol sa inyong katanungan ng mahinusay ng aming pagsasagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Yun po ang katunayan aming mahal na mga kaubayan. Opo. Si ate. Opo, patuloy po tayo. Yun po ang katotohanan namin mahal na mga kabayan. At huwag niyo pong isipin na kami ay naparito sa inyong harapan upang pagmuslimin kayo. Wala pong ganon. Dahil ang tunay at tamang reliyon po. Bakit ang Muslim bawal kumain ng karne ng baboy? Sige, so pagbibigyan natin siya, saglit, pahinga muna siya. So si nanay may tanong. Tay, baka may tanong ka, sayang, bibigyan ka rin kita ng premyo. Galing sa Islam. Actually, ang tanong ni nanay, bibigyan po namin ng pagka maganda yung
Pag malinaw yung sinabi niya, malinaw na tama, bibigay natin 100. Pero kung malinaw na mali, bibigay lang natin 50 pesos. Hindi po bayad to. So ang tanong ni nanay, si sister, bakit daw po ang mga Muslim ay bawal kumain ng karne ng baboy? Actually, napaliwanag ko na po kanina. Pero dahil kahilingan ni nanay, baka na, pangalawang tanong, sama na natin, bakit ang mga Muslim, bakit maraming asawa, di ba? So dalawa na yung tanong para sulit. So unang tanong, bakit ang mga Muslim bawal kumain ng karne ng baboy? Tanong niya pangalawa, bakit ang mga Muslim maraming asawa? So unahin natin yung pagkain ng karne ng baboy. Pasensya po sa nagbebenta ng karne ng baboy. Ito po yung una. Una po, maniniwala tayo sa Diyos, hindi sa doktor. Tama po ba? Pero yung doktor pinahintulutan, maniwala ka kung kailangan na. So ang dapat natin paniwala yung Panginoon. Sa Islam po, ganito po yun. Hindi lang po sa Muslim pinagbawal yung karne ng baboy. Sa lahat ng tao. Una, kung naniniwala tayo sa Diyos, maniwala tayo, pinagbawal niya. Pangalawa, second option na lang yung doktor. Ganito po sabi sa banal na Quran, sa Surah Al-Ma'idah, sa pagkasabi rito, pwede kayong kumain ng mga laman o yung karni ng baboy. Ibig sabihin, pwede kami, pinahintulutan kami kumain ng karni ng baboy kung wala ng choice, kung wala ng paraan. Last option siya, wala ng ibang paraan. Sabi rito, sa Biblia naman, sa Levitico 11:7-8, ganito po pagkasabi. Sabi ng Biblia, naniniwala po sa Biblia? Opo, sa ganito po pagkasabi. Sa Levitico 11:7-8, ganito ang pagkasabi sa wikang Tagalog. Pagkat ang baboy, may biyak ang paa, hindi lumumuyak. Ni kakainin, nilalapitan, huwag niyong lalapitan at kakainin ng karne ng baboy. Karumal-dumal po sa inyo yan. Nakasulat po yun sa Levitico 11:7. Marami pa pong talata. So, kung susundin natin, opo, oo. O sige po, sayang yung 100. So yan, ay yung unang tanong. Hindi lang po sa Muslim pinagbawal yung karne ng baboy, sa lahat ng tao. So kung sasabihin naman ng iba, ng mga mangangaral, mga mayroon din alam sa Biblia, nilinis na raw yan. Hindi po nilinis. Sinabi lang po yung pinagbawal sa Israel. So, pag sinundan natin yung utos ng Diyos, sabi ng Diyos, huwag tayong kakain ng karne ng baboy. Kasi una, pinaliwanag ko na rin, yung karne ng baboy po, may uod siya. Pag pumasok sa katawan ng tao yon, doon nagkakaroon ng sakit ng high blood. Kaya yung mayayaman na tao sa mundo, puro baboy yung kinakain, maraming nakukuwang sakit. Unang-una yung high blood, saka yung mga bakterya na pumapasok sa balat. So, kapag nilagyan mo ng 7-up yan, yung baboy, subukan nyo, may aangat doon ng mga uod na maliliit. Pasensya na po sa nagbebenta ng karne ng baboy. So, hindi lang po sa Muslim binawal. Pinag-utos ng Diyos. Pangalawa naman tanong ni nanay, bakit sa Muslim pinahintulutan mag-asawa ng 4? Opo. Bakit sa Muslim pwede agad mag-asawa? Iba po yung pinahintulutan sa pinag-uutos. Ha? Ito, ibig sabihin pinag-uutos, pinahintulutan, magkaiba po yun. Ang pinahintulutan, pwedeng may kondisyon po pinahintulutan lamang. Kung, una, sa Islam po, pinag-asawa kami ng simula agad sa 2, 3 hanggang 4. Ang pagkasabi rito sa wikang Arabic, tatranslate natin sa Tagalog para mas mainam. Sa Tagalog ang sabi, kung ikaw raw ay hindi magiging makatarungan sa mga babaeng ulila na iyong napupusuan at yung naiibigan na mga babaeng ulila, magsimula sa 2, 3 hanggang 4. Pero kung ikaw ay natatakot na hindi ka magiging pantay, magiging mabulid na makatarungan sa mga babaeng ulila, ay mag-asawa lamang ng isa. Sa amin po, bago namin mapangasawa yung Muslima o Kristiyana, kailangan po, meron kaming spiritual, physical, saka financial. Ano po yun? Dapat meron siyang paniniwala, Muslim yung lalaki. Pangalawa, meron siyang financial. Pangatlo, meron siyang physical. Tingnan nyo, balik tayo sa Islam, sa pag-asawa ng lalaki. Kami po, bago namin mapangasawa yung babae, bago hipo, bago hawak, kailangan na kasal. Kasal muna bago live-in. Sa Islam po, kailangan may kasal. So, hindi pwedeng bilihan. Sabi nila, ang mga babae sa Islam, binibili. Hindi po. Ang tawag puro yung dore, yung mahar, meron pong kondisyon sa Sharia na pwedeng ipakasal yung lalaking Muslim sa Kristiyana at sa Muslima. Meron pong rulings, may kaida. Ibig sabihin, kailangan dumaan sa mga kondisyon. Una, walang sapilitan.
Hindi mo pwedeng uldapin. Asawa ko to, gusto ko to, hindi po pwede. Pag hindi gusto ng babae, hindi gusto ng lalaki, at wala siyang wali, guardian, na mapagkakatiwalaan kung walang guardian yung babae, at meron testigo, at may mahar, may dore, may pera. So yun po, may mga kondisyon. Tignan nyo, bago magsama, hindi po pwedeng hipo kamay, hawak, lipin, kailangan kasal muna bago magsama. So ganito, sa Katoliko, pasensya po, tignan niyo yung mga celebrity, mga artista. Di ba? Yung mga artista, ilan ang asawa nila? Di ba? Punta lang tayo sa mga sikat na artista, ilan ang anak. Sino yung pinakamaraming anak na artista rito? Di ba? Maraming anak, hindi na ipapakasal. Di ba? Maraming illegitimate, hindi sila na ikakasal. Pero, ang problema rito, pag namatay na yung artista na yon, maraming anak na dumadalaw at maraming asawa, maraming kabit. Meron pa sa mga OFW. Dito sa atin sa Pilipinas, especially o sa OFW, naglilipin na bago ikasal. Kasi sa kasal pa lang po, napakalaki ng gastos. Sa simbahan, sa reception, at yung kay father. Tatanungin pa yun, special, regular, VIP. So napakahirap magpakasal dito sa Pilipinas. At ang nangyayari, pagka yung babae nanloko, nakakapag-asawa ng lalaki ng babae, mamaya-maya nakaitulpo, nagre-reklamo. Tama po ba? Di ba? Marami nagre-reklamo kay tulpo. Di ba? Nagre-reklamo kay tulpo. Yung babae nangapit, yung lalaki nangapit. Di ba? So hindi nasunod yung batas ng Diyos. Kaya kung titingnan nyo, sino po yung pinakamaraming kabit? Pasensya po yung salitang kabit. Di ba nasa Katoliko? Maraming kabit hindi napapakasalan. Sabi nila, isa lang dapat pakasalan. Sabi ng pare, hindi sabi ng Biblia. Kasi kung susundan po natin ang Biblia, tignan nyo, si Abraham, ilan ang asawa niya? Di ba? Yung mga propeta, ilan ang asawa? Sumunod sila sa taga... Di ba? Sa Islam po, hanggang 4 nga lang pinakakasalan. Kaya yun ang nakakahaka natin mga kababayan na sa Islam, maraming asawa, hindi kumakain ng karne ng baboy. Yun po yung pagpapaliwanag sa Islam na pinaintulutan kami mag-asawa ng Kristiyana, Muslima, basta't meron kami yung tatlo, spiritual, physical, financial. Kung hindi raw magiging mabulid na katarungan, mag-asawa lamang ng Islam. May tanong ko sa Islam. Pag sila nangangaral sa bus, may hawak na Biblia. Pag nangangaral sa mga kanto, sa mga palengke, may hawak silang Biblia, tapos love offering. Humihingi po sila ng donation. Yung ibang mangangaral, kami pa po ang magbibigay ng love offering. Hindi kami ang hihingi ng love offering. Kami po ang magbibigay sa inyo ng regalo galing sa Islam, galing sa bulsa. Hindi po pala pwedeng, meron din sa inyo sinasabi mga nakadepende. Meron mga depende. Kami kanina sinasabi ka kanina na akala ko yung mga nakakausap ko mga Muslim na pwedeng mag-asawa ng ilang babae. Pero batay sa sinabi mo kanina, napabilib ako sa'yo. Sabi mo kanina di ba? Yung tatlong may binanggit ka kanina. Yung financial. Kasi sa Islam po, malinaw na kasalanan namin yan. Ako po, 7 ang anak ko, isa pa lang ang asawa. OFW po ako, 7 ang anak ko, isa lang ang asawa. Bakit isa lang? Kasi nahihirapan tayo sa magiging kasalanan natin dito sa mundo, pananagutan mo. Una, spiritual. Pangalawa, financial, pang-suporta. Pangatlo, physical. Pwede po tayo mag-asawa ng Kristiyana. Yung asawain nyo yung Muslim na tuwid. Kasi pag tuwid yung asawa nyo Muslim, tuturuan kayo na magsala, magsamba at umuri at makakasama nyo sa paraiso. Ito, ganito yun. Bakit binibili? Wala pong bilihan. Ang ibig sabihin, yung ibibigay ng lalaki, sa Islam po, hindi kami pinahintulutan at walang malaking gastos. Okay na po yun, tinapay at soft drinks at konting mahar. At yun, ibibigay niya yung pera o gamit o kaya lupa sa babaeng mapapangasawa. Handog niya para sa kanila po yun. Hindi po sa pamilya ng babae yun. Hindi sa pamilya ng babae yun, brother. Ibig sabihin, ikaw gusto mo mag-asawa ng Muslima o Kristana, Muslim ka. Kung ikaw walang kakayahan, naglalako ka, pwede na tinapay at soft drinks, pwede na yung kasal. Basta walang sapilitan, soft drinks at tinapay lang ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pwede nang mag-asawa ng Muslima na gano'n. Depende kung gusto niya at napag-usapan nyo. Ganun po yung pamamaraan sa Islam. Wala pong malaking bayad.
Isipagawa sa pulis sana. Sa market sa market. Oo, di, kukunin ko na natin kay James. Okay. So yun, tinanong tayo ni brother. So yun, okay. So pasensya na po. Nakiabalan tayo. Nakita naman yung permit natin. So saglit. Opo, may sa SPAG po tayo, sa Lang Police Advocacy Group at sa Krami tayo at meron tayong Security Exchange Commission at nasa NCMF National Commission Muslim Filipinos at Islamic Media Propagator, Media po ako at market, ang bawal magsalita. Yung humingi ka ng donation, ayon sa batas po yun. Tandaan nyo ha, kapag may humingi sa inyo barya-barya, walang permit, bawal po yun sa batas ng Pilipinas. Bawal mangingi pag walang permit. Kami po nagbibigay. Yun po, at ano pa ang pangatlong tanong? Yun, yung kanina na sinabi na kanina nga yung pag-aasawa between Tapos na yung kasal. So pwede na kayo legal. simple, legal. Legal. Ano yung gusto mo? Hanggang 2, 3, hanggang 4? Halos parehas yung tatlo, pare-parehas lang yan kasi basta sa batas ng Muslim, susundin natin. Ayun, para makapag-asawa ka ng 2, 3, 4, pero yun, hindi pwede yung niya. Kasi sa Islam, bawal po. Kapag ikaw magmumuslim, mag-asawa ka lang ng 2, 3 hanggang 4, kasi magkakaroon tayo ng bawal po sa amin yun. Kailangan, kaya ka mag-aasawa, una sa iyong Diyos, sa iyong Panginoon. Inamal amalu bin niyat. Katotohanan ang lahat ng mga aksyon ay nababatay sa intensyon at gagantimpalaan ng tao ayon sa kanyang nilayon. Ibig sabihin po, kung kayo'y mag-aasawa ng 2, 3 hanggang 4, una, kailangan nyo maging matuwid na Muslim. Pangalawa, kayo ay meron na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasabuhay kayo sa Islam. Pangatlo, meron kayong financial. Pang-apat, meron kayong physical. At kailangan maging tunay kayong Muslim bago kayo mag-asawa at meron kayong kakayahan. At hindi ka pwede mag-asawa ng Muslim kasi Kristiyano ka. Magmumuslim ka muna. So, gusto mong mag-Muslim? Wala pong sapilitan sa Islam. Ganito lang pagmumuslim. Ang pagmumuslim po, laik rahapi din. Walang sapilitan sa renyong Islam. Ang pagsasyahada, ang pagmumuslim ng isang tao, magbibigkasin mo lang sa wikang Arabic at itatranslate sa Tagalog at yun, may Muslim ka na. Walang sapilitan, tapos sasambahin mo yung tagapaglika at itatakwil mo yung mga Diyos-Diyosan at gagawin mo si Yesu Cristo na isang sugot propeta at maniniwala ka at magmumuslim ka, mag-aaral ka ng iyong reliyon at yun ay magiging Muslim ka na, 1 minuto lang, Muslim ka na. So ang pagpasok sa Islam, bibigkasin niya lang sa wikang Arabic, sunod itatagalog, tapos yun Muslim ka na at hindi ka pipilitin at yun kung ikaw ay sumaksi, magiging Muslim ka at mag-aaral ka sa Islam at yun pag nalaman mo yung Islam, nakapag-aral ka, magkakaroon ka ng kaalaman at pwede ka na mag-asawa ng iyong napupusuan. Kung handa ka makapasok sa reliyong Islam, saglit lang po, susundin mo lang ako at yun, tanggap po ang Allah ay nag-iisa, siya ang Panginoon, siya kanina, yung history ng Pilipinas dito, yung bansang Pilipinas, sinakop lang tayo ng mga Kastila. Diba? So, Muslim ka na dati pa. Dinala lang noong March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. So, Muslim ka na pala dati. Nagpalit ka lang ng reliyon nung dumating yung Kastila. Noong March 16, 1521, Philippines was discovered by Magellan. Doon lang nagsimula ang Katoliko, pinalitan ni Magellan nung dumating siya rito. Dati na pala Muslim. Kasi, ang inahabol natin dito, mamaya, mauna na ako, mauna kami. Sa Facebook yun, meron sa Facebook sa kwan nabasa ko. Nagka-like ako nun Yung sa Muslim. So, saan ka umuwi? Ha? Umuwi. Malayo pa ako. Sa malayo. Caloocan pa ako. Saan sa Caloocan? Bagong Silang, North. Bagong Silang. So, maraming Muslim doon, may masjid. Pwede kang pumunta ron. Pagka nag-Muslim ka ngayon, pwede kang pumunta ron. Bago man tayo na ng kamatayan, wala ko alam, nag-Muslim ka. At yun, patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man kala la ilaha illallah, dakal al-jannah. Sino kang makabigkas ng la ilaha illallah bago siya datan ng kamatayan, nararapat sa kanya ang paraiso. Gusto mo ng paraiso? Yun, kung gusto mo yung paraiso, hindi kita pipilitin hanggang may oras, mag-Muslim ka. So, sundan mo ako para makapasok ka sa paraiso. O hindi ka pa handa. Dalawa lang yan. Magmumuslim ka o hindi. Saka, di pa. Sige, ganito na lang. Punta ka na lang sa malapit sa inyo at mag-aral ka kasi sa Islam yan po, hindi natin siya pinilit at yung nagtatrabaho si brother, bibigyan natin ng 100 para sa kanyang paglalako, itibigay ng Islam, handog na regalo para sa iyo. Inshallah, pumunta ka sa masjid sa Caloocan, bagong silang maraming Muslim. So ito, pang regalo. Regalo yan, tanggapin mo. Kulang pa nga yan. Sige, tanggapin mo na. Salamat brother. Yun lang po. Inshallah. At pang merienda.
Para sa iyo, regalo yung bigay ng Allah. Kita mo, sa ibang mga ngaral, sila nangihingi ng love offering. Kami pa nagbibigay. Di ba? So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga taga-Pasig at dito kay Mayor Pico Soto at sa mga dito yung mga Blue Boys sa ating mga kapatid at sa mga vendors, sa mga kababayan at sa mga katuruang Islam at maraming salamat po ulit at naway magkita-kita po tayo at kung meron kayong katanungan about sa Islam, sa Muslim, marami pong mosque rito sa Pasig, masjid, magtanong po tayo at meron po kaming social media account sa page sa Liwanag at meron po kami masjid Awais Al-Karni sa Taytay at sa Pasig. Kung meron mga hindi malinaw sa aming mga sinabi, maaring pagkakamali po namin pero ang Islam ay walang pagkakamali at pwede po kayong dumalaw o sumulat sa aming page na Liwanag Islamic Media Propagator. Nakarehistro po tayo sa Security Exchange Commission at meron tayong permit na magsalita dito sa palengke at maraming salamat po. Naway kapulutan natin ang aral at magtagputag po tayo dito sa mundo at magmuslim kayo hanggat may oras pa. Ang sa amin lang ay magparating ng Islam. Hanggang dito na lang po. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru dawana inalhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabuhay po kayo.